imbento o galing sa ganito, galing sa chismis, hindi. Mismo doon sa cross-examination na ginawa sa kanya, nayari siya. O, ito. Respondent, Attorney Wait lang, Poa, you yan. may proceed when you're Pasok. ready. Thank you, Your Honor. Thank you. Mr. Wamil, good afternoon po, sir. Good afternoon po, Good sir. afternoon. Sa pagkaalala ko po, nabanggit niyo po that you were formerly with ICFAO as a state auditor. Tama po ba? Yes, sir. Biglawan to. Tinan mo itsura. Hindi. Wag ganun ba? Sama mo naman. And you are a certified public accountant. Tama po ba? Yes, sir. You're also a lawyer, correct? Yes, sir. You passed the bar in 2022. 2023 po. 2023. Okay, I stand corrected. Alam mo yung mga ganyan tanong ng mga abogado, parang yung tanong kay Matibag di ba? Are you a lawyer? Proud, 29 years. Ito, ganun din You're a accountant? Are you a lawyer? Proud. Pero mamaya tingnan nyo kung paano sisemplang yan, ha? And Mr. Wamil, you also testified yesterday during your direct examination that you were part of the team that audited the OVP and DepEd confidential funds. Is that correct? Hindi po team kasi ako lang po yung nag-evaluate ng documents. Nako. Ikaw mismo, basically nag-evaluate ng documents. Tama po ba? Yes po, sir. Yari ka doon, just yari so ka. maintindihan lang namin how ICFAO conducts its audit. Yung mga auditors po ba, do they go to the field and observe itong mga confidential operations in person or? Since what we do po is compliance audit, we base our audit on the documents being submitted to the ICFAO. Okay. And do you get special training as auditors pagdating sa how confidential or intelligence operations? Grabe yung tanong na yun, ha? Yun ang tanong na mabigat at malalim. Bakit ko nasabing mabigat at malalim yung tanong na yun? Kasi always remember, simulan natin. Ano ba yung akusasyon kay VP Sara Duterte? Ano? Hindi naman po kung meron siyang confidential fund. Hindi ho yun. Walang masama sa confidential fund. Walang masama kung tumanggap ka ng confidential fund. At wala ring masama doon sa inaakusa nila na nagamit ng 11 days. Walang masama. Okay. Ano ang masama? Yung kunin mo yun at ibulsa mo. Yun ay pagnanakaw. Yun ay korupsyon. Okay? So, yan ang dapat obligasyon ng prosecution na patunayan sa impeachment court na ninakaw o binulsa ni VP Sara Duterte yung confidential funds. Yun yung ginagamit nilang word is yung nilustay ni VP Sara Duterte. Yan ang goal ng prosecution. At yan ang dahilan kung bakit sila magpipresent ng kanilang witness. Yung nilusta yung pera o binulsa ni VP Sara Duterte o siya ang nakinabang doon sa confidential funds. O yan ang dapat patunayan. Pero dito pa lang, malinaw na po na ini-establish ni POA kung sino ba itong tao na ito. CPA, lawyer, dating nasa ICFAO, at siya ang nag-evaluate ng documents. Ano ang trabaho nito? Hindi niya nakita ang actual operation. Hindi siya sumama sa field. Hindi niya nakita kung sino yung informant o kung ano man yung mission. Wala siyang alam doon. Bakit? Again, the witness is a CPA, a lawyer, dating nasa ICFAO, at siya lang ay nag-e-evaluate ng document. Ang nakita niya ay dokumento at ang trabaho niya ay tignan kung compliant yung dokumentong ipinasa. Parang ganito yan. Parang traffic enforcer na hiningi yung iyong lisensya. Hiningi yung ORCR mo. Pero hindi niya ibig sabihin, nakita niya yung biyahe mo. Simula hanggang dulo. So ano ibig ko lamang sabihin? Sa madaling salita, hindi ka pwedeng sabihin na violator by only presenting your ORCR o di kaya yung iyong lisensya. The traffic enforcer should be on that incident or accident or
nakita niya mismo yung violation sa traffic. It is not enough na makita niya yung ORCR mo o di kaya yung lisensya mo. Yes, pwede niya sabihin, there is something wrong with your license or there's something wrong with your ORCR. Pero yung mismong ibinibintang sa'yo na nakabangga ka, ay hindi mo makikita yun doon sa dokumento. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Sa pamamagitan ng dokumento na yon, hindi mo pwedeng sabihin na ibinulsa yung pera ng confidential funds. Hindi mo madedetermine yan. Bakit? Mamaya, ipapaliwanag pa natin. Ituloy natin ang cross-examination ng abogadong napakatikas. Were conducted. We base po our observations on the provisions naman po ng Joint Circular 2015-01. Okay, so basically what you're saying is you base your audit on the documents submitted to you, DepEd or OVP, but by any other government agency. Ganyan sa ICFAO. Based on the documents if they are compliant with the requirements of the Joint Circular 2015-01. Correct. Paulit-ulit yan, ha? Paulit-ulit yan, tatanda yan. Tandaan nyo yan. Kung compliant ba, yan lang paulit-ulit yung sinasabi, kung compliant ba yung isinagmit sa kanila. Okay? Pero wala siyang sinabi kung ginamit o binulsa na yun dapat ang pinatutunayan ng prosekusyon. Thank you. So, pagdating po dun sa mga dokumento na natatanggap nyo from OVP and DepEd, binabasa nyo po to isa-isa, no? Lahat ng attachments? Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff po. Pero kayo po, in your evaluation, do you go through the documents one by one? Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirements of the Joint Circular. Okay. Now, when you evaluated these documents, nakita niyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022? Nakita ko po dun sa disbursement voucher po na si Asek Limuel G. Ortonio po. No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct. Opo. Alam mo, isa pang punto dito, ha? Hindi kasi yung sinabing sino ba ang nag-inspection yan? Ikaw ba? Ikaw ba ay nasa field? Inobserbahan mo ba yung confidential operation? Di ba? Compliance lang, audit ito at nakabase sila sa submitted documents. Ibig sabihin, hindi nila i-judge yung paggamit ng confidential fund. Nakabase lang sila doon sa ibinibigay sa kanila. Di ba? Nang tanungin tungkol sa special training sa confidential operation, tumukoy siya sa Joint Circular 2015, sinabi niya, 01. Ibig sabihin, ng expertise niya, pangunahing, nasaan? Nasa documentary lang. Compliance. Hindi sa operation, necessity o actual execution ng confidential mission. Ibig sabihin, hindi mo trabaho yun. Tama naman siya. Tama siya. Sa totoo lang, mali ang pagpresenta ng prosecution. Kasi, ang mapapatunayan lamang dito ay yung dokumento. Pwede niyang sabihin kung may dokumentong kulang ayon sa checklist, pwede niyang sabihin yon. Pero, hindi tungkol doon sa operation o yung actual execution ng confidential mission. Yung mismong actual ng paggamit ng pera, kasi remember, confidential to. Ibig sabihin, may mga hinahire, may mga binabayaran, hindi niya nila linya yon. Ang linya lang nila, nung tinanong siya, ay tignan yung dokumento na sinagmit, nino, ng kung ano man yung ahensya na yon. This particular agency is the OVP and the DepEd. So, titingnan lang nila yon, evaluate lang nila, that's their job. Pero, again, balik tayo dun sa analogy na kinuha ng traffic enforcer yung lisensya mo at kinuha yung ORCR mo. Kahit may nakitang mali, kunwari lang, expired yung ORCR. Hindi ganun dito, ha? Pero kunwari lang, expired yung ORCR mo. Di ba?
oy, expired tong ORCR mo. Therefore, ikaw yung naka-aksidente dun sa, kunwari, nasa Makati Traffic Enforcement. Ikaw yung, may kasalanan dun, nakasagasa dun sa BGC. Kasi, yung tumatawid, di ka tumigil. Gawain dun na tumitigil pag may pedestrian lane. So, nahuli ka ngayon sa Makati kasi tinimbre ng mga taga-Tagig. Sabi, oy, merong tumatakbo dyan. Nung pinara ka, nakita ngayon, oy, expired yung ORCR mo. O bakit ang pangit mo dito sa lisensya? Malungkot ka. Ayan. Ikaw siguro yung nakasagasa sa Tagig. Okay, pag tinanong ngayon, i-complain mo ngayon sa husgado. Tatanong sa'yo ng husgado, nandun ka ba? Wala po. Pero may problema ho sa ORCR niya Ito, ang pangit niya sa lisensya niya. Yung ORCR niya expired. Siya yung nakasagasa doon sa Tagig. Di ba? Ano ibig ko sabihin? Ganyan din yung ginagawa ngayon Okay, merong mga dokumento na pinapasa, merong incomplete kasi meron silang unang sinagbit na incomplete daw. So mamaya papatunayan at maapapaamin itong si COA na sinasabi niyang hindi pa naman conclusive, pero sinasabi niya dito, simpleng-simple lang, na kami po, nakadepende lang kami sa dokumento. Hindi po kami nagpupunta sa field. Sa totoo lang, palpak talaga dito yung prosecution. Bakit? Ang papatunayan ng prosecution, yung perang kinuha, yung confidential funds, yung winidraw, ay ibinulsa ni VP Sara Duterte. Yun pa nga lang ibinulsa ng kaopisina ni VP Sara Duterte, hindi mo mapatunayan Paano mo pa nasabi na yung perang winidraw, hindi ni VP Sara Duterte, ay mismong napunta sa bulsa niya at ginamit niya? Naintindihan niyo ibig sabihin? Yun yung dapat patunayan Winidraw, kinuha mo yung confidential funds at ibinulsa mo. Yun ang dapat patunayan. Hindi Ang pinapatunayan niya dito, nagkaroon lang ng konting problema doon sa dokumento. May conclusion na ba? Di ba? Nag-comply naman yung OVP. May conclusion na ba? Hindi, wala pa. Pero yung unang submission, may problema. Nagigets ninyo? Yung logic? Kaya palpak to Palpak sobra ito. Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023, Tapos itong second point niya na, sino ba ang pumirma nito? Saan ba nanggaling ito? Importante rin kasi malaman yun Ibig sabihin, this amount na ibinigay sa OVP, remember, there is no illegal doon sa gawain ganun. Bakit? Remember, hindi ito katulad ng ghost flood control na nag-allocation tapos nag-withdraw, ginawang pera at ibinigay sa congressman o sa opisina ng congressman. Doon, may illegal na. Dito, hindi ganon. Ito po ay talagang budget na binalagkas mula sa DBM, executive, mula sa presidente, pinag-usapan ng Congress, which is Camara and the Senate, pinag-uusapan, at ibinigay sa Office of the Vice President. Tandaan niyo yan Hindi ho ito illegal. So, anong pinatutunayan dito? Binigyan kayo ng confidential funds. Yung confidential fund nyo, ang laki-laki, 500 million o 150, whatsoever the amount is. But the point is, wala namang illegal dun. Kaya nga, this is just a propaganda. Propaganda na, wow, ang laki ng confidential funds. Wow. Hindi nila maintindihan. Bakit? Office of the President din naman may 500, hindi nga 4 billion, mahigit ang confidential funds. So, hindi illegal. Hindi. Ano to? Pinapatunayan lang na merong ibinigay at nagsagbit ng unang report ang OVP at medyo may kulang, so nagsubmit sila uli ng bago. Yun lang ang napatunayan. Hindi napapatunayan na kumikbak si VP Sara Duterte na para ika-impeach niya. confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that? Yes po. And pagdating naman po sa DepEd, 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba?
Yes po. And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's correct. Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential ICFAO ha, ICFAO, ICFAO. Oh. Kailan daw siya nagsimula? Take note of the date ha. funds. Alala niyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot niyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I natanong- assumed in ICPAO in Since- 2014. Oh, ayan no. Since, ano sabi niya? Siya mismo nagsabi ha. Hindi lang kasi na-emphasize ni attorney. Pero since 2014, ICFAO na siya. Membro na siya ng ICFAO She 2014. assumed in September 2014? Yes September po, 2014. sir. Tama po. Nandun na siya sa ICFAO. Yung nag-audit, okay? Ng Office of the Vice President, nandun na siya. 2014. September. Take note ha, September. At ang sinasabi niya, only the Office of Vice President Sara Duterte ang merong confidential funds since he assumed the office on September 2014. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assume siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Alinaw ha. Since nag-assume siya ng September 2014, si Vice President lang Sara Duterte ang may confidential funds. September 2014. Po. Now, I'm showing you a document. Naku, If I may yari ka approach the ngayon. witness, Your Honor. Counsel may approach. Tagilid ka ngayong atabs. I am showing you a document Assisting counsel from the prosecutors may also Oh, yes. approach should they so desire. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? Sumagot ka, ang tanong lang, mula noong September 2014, nandun ka na ba? Yes or no? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ICPAO na po. Tama po ba? Mm. At So nasa ICPAO ka na, pero hindi mo alam na meron pa palang ibang may confidential funds. Ano ka, tanga bobo? Makmili ka. hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's Tanga, hindi tinatanong ko na liquidate. Ikaw ang sumagot. Ikaw ang nasa the ICPAO. question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung Yung tanga ng tanong nito, sorry ha. Ginagalit mo ako eh. Tinanong mo pa yung abogado, ikaw ang nasa ICFAO. Trabaho nyo yan. Isipin mo ha, ganito, sorry ha, pasensya ka na ha, ikaw witness ka ha. Medyo may katangahan yung tanong mo eh. Merong katangahan. Pasensya ka na ha, pero medyo katangahan yung tanong mo. Sinagot mo kanina, September 2014, nasa ICFAO ka na. Sinagot mo rin, mula nung naupo ka doon, si VP Sara Duterte lang ang may confidential funds. Di ba? Ngayon, pinapakita yung dokumento na December 22, 2014, may confidential funds si Binay. Ang sagot mo, na-liquidate na po ba yun? Ay, tanga ka? Trabaho mo yun eh. Tatanong mo sa abogado nagtatanong sa'yo? Trabaho mo yun. So dapat ang tanong mo, ay, ba't di ko na-liquify to? Na-liquefied. Di ba? Yung tanong niya, pantanga lang eh. Dito, basag na basag ang credibility nitong witness. Sa totoo lang, basag ang credibility nitong witness na to. Mantakin mo paulit-ulit kahapon, sinasabi ng prosecution mismo, paulit-ulit yun. Si VP Sara Duterte lang ang merong confidential funds mula nung naupo itong si ulungot na ito, kung sino man tong hinayupak na ito, mula nung naupo ka, si Vice President Sara lang ang meron? Opo, meron, siya lang. Siya lang talaga, wala nang iba, siya lang. Ngayon, pinakikitaan ka ng dokumento na meron pala, noong December 22,
na natanggap itong office ni Binay.